everyone! Nandito na naman ang imong one and only Mama Mia. Ang imong, Bisaya masyado. Ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, welcome back dito sa ating channel kung saan ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ang third and last part ng kwento ng buhay ni Shane. Pero bago ang lahat, syempre, nais ko munang bumati sa inyo. Elza Ponsalan as in Sheng, maraming salamat. Hello din kay Tuan Hintuan, Susan Boribor, maraming salamat Gerald Ribinito. Hello din kay JP Edrolin. Hi JP! Maraming salamat sa pakikinig. Nakapasensya ka na't nagtatagalog ang iyong Jomega dito. Ang iyong kambegan ay nagtatagalog. Pasensya naman po. Hello rin kay Elza Ponsalan, I love you too. Lolita Riam Bonanza, maraming salamat. Gail Easy, Julian Ramilo, thank you din kay Christine Espanol, Julieta Estralobio, maraming salamat. Colasio, Diana Diaz, Alcora Ukit, and Migs Channel, maraming salamat. Hello din kay Jonathan Pintino. O, si Jonathan nagtatampo na. Hello, Jonathan. Ilang beses na kitang na-shoutout, Jonathan. Baka sa tuwing nasa shoutout kita, hindi mo pinapakinggan yung kwentong yon. Ewan ko kung mapapakinggan mo ang kwentong ito. Hi din kay Christina Sison, Marilo Basmayor, Edson Balayo. Maraming salamat sa pakikinig ninyo at sa walang sawa ninyong pagsuporta. Nico Ko, maraming salamat Nico Ko. Hello din kay Colasio. Hi din kay Infi Vlog PH. Maraming salamat. Hello din kay Pio Marijuan. Maraming salamat. Tomato Farm in Korea or Farm in Korea. Maraming salamat sa iyo Edmond Espina. Atela Leho. Maraming salamat from Cavite City. Ayun din, City. Ayun, Irene Paano Fermi. Maraming salamat, Honey Lee. Merly Labong, Gertrude Siguenza, Leonie Hiso, Marlon Valencia, Joselito David, Maria Ruby Vargas, Rosana Crisostomo, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat. Nako, sa mga nakikinig ngayon at nandito ngayon sa kwentong ito, kung hindi nyo pa napapakinggan ang part 1 at part 2 ng kwento ni Shane, ako hindi nyo maiintindihan tong dito na part. So, ang gawin nyo, mayroon dyan sa baba sa description box below, unahin nyo muna yung part 1, tsaka yung part 2, meron ding link dyan. O yung part 1, meron na ring link yun ng part 2 at part 3, okay? O, part 2 lang. Kasi sa part 2, dun ko nilagay ang part 1 at part 3. Ganun yon para mapakinggan nyo rin at para maintindihan nyo yung kwento. So, kung hindi pa kayo nakakapanood ng part 1, and part 2 or part 2, please unahin nyo muna yon bago ito. Click nyo muna yung details down below. Okay? So, wag na nating patagalin. Atin nang lagyan ng katapusan. Ayun. Itong kwento ni Shane. Dito lamang sa paborito niyong programa. Walang iba, kundi ang Dear Mama Mia.
Yon ang pinakamasayang birthday ng buhay ko. Ang aking 19th birthday kung saan nakasama ko ang lalaking hindi ko man aaminin sa aking sarili ay minamahal ko na. Pagkatapos ng aking birthday ay lumipas ang mga araw hanggang text-text at tawagan lang kaming dalawa ni JP. Hindi na kami masyadong nagkikita dahil busy na ako noon kasi nalalapit na rin ang pagde-defend namin ng aming thesis. Tapos hindi din po ako makatakas sa ate ko, Mama Mia. Miss na miss ko na si JP. Every single minute of the day, lagi kong tinitignan ang phone ko kung meron ba siyang text or chat sa akin. Pag merong oras ay na magkaka-video call kaming dalawa. Siyempre, palabas ng aming init at pagkamiss ng isa't isa. How I really wish na pwede kaming magkita anytime. Miss na miss ko na siya. Miss ko na rin pati ang amoy niya. One day, hindi kami nagkaka-text ni JP nung araw na yon kasi ang sabi niya, meron daw okasyon sa kanilang pamilya. Birthday raw ng kanyang lolo. Pupunta raw sila sa bahay ng lolo niya para mag-gather and busy raw silang lahat sa pagtutulungan para sa ginagawang preparasyon. Na-miss ko talaga siya mula umaga hanggang hapon. Hanggang sa gumabi na lang ay wala pa rin akong natanggap ni isang text message mula sa kanya. Miss na miss ko na siya kaya inaaliw ko na lang ang sarili ko nung mga panahon na yon sa pamamagitan ng pagre-review para sa thesis namin the next day. Defense na kasi namin nung mga panahon na yon. Mag-alas 9 na ng gabi, Mama Mia, at nag-decide na akong mahiga na dahil medyo inaantok na rin ako. Nag-Facebook muna ako sandali. Chinek ko ang mga notifications ko at tinignan ko kung may bago bang post ang mga friends ko. Later on ay merong nag-pop up na notification sa aking screen. JP Andrews' real account was live at that time. Dali-dali kong tinignan ang kanyang live, Mama Mia. Pero hindi siyang may hawak ng cellphone niya nung panahon na yon. Hindi ko alam kung sino ang may hawak nito but it looks like parang cousin na rin niya yung lalaking may hawak nun. Bata pa at mukhang estudyante pa katulad ko. Nagsabi yung lalaki sa video na live daw siya at kakanta daw yung may-ari ng cellphone. Walang iba kundi si JP. Ang saya-saya nila tignan. Unti-unti ay dumadami na rin ang viewers sa live niya. Pinalapit nung may hawak ng cellphone kay JP at pinaharap ito sa camera. Tito, say hi to your 14 viewers. Sabi niya. Ano yan, live? Oo, tito. Sagot naman nung bata o nung lalaking may hawak ng kanyang cellphone. Hey, hi. Mama Mia, kumaway-kaway pa si JP sa video. Halata sa itsura niya na nakainom na siya. Maagang-maaga pang gabi pero siguro kanina pa lang sila nag-iinom nung hapon pa lamang. Tignan nyo, kakanta yung original singer. Tito, anong kakantahin mo? The Calling. The Calling, wherever you will go by The Calling. Sige ayusin mo tito kasi marami-rami na rin yung nag-view ng live mo. Cheer up pa nilang lahat si JP while pinipindot niya yung numero ng kakantahin niya dun sa videoke. Mama Mia, matapos habang nagpipindot siya ay pumapasok naman ang mga komento mula sa kanyang mga barkada dun sa live niya. Naaliw ako sa kababasa nung mga comments doon. Nung kumanta na si JP ay may pikit-pikit pa itong nalalaman nung intro. Feeling original singer talaga ang peg niya. In fairness, maganda naman ang boses niya. Kinilig ako habang tinitignan ko dahil pakiramdam ko ay sa akin niya dedicate yung kantang yun. Nakangiti lang ako habang nakatingin sa live, Mama Mia. Pakiramdam ko ay ako ang tinitignan niya at sa akin niya tinututok ang mukha niya. Pinaikot nung lalaking may hawak ng cellphone ang camera ni JP. Pinakita niya ang mga tao na
kasama nila doon na nagkakantahan dun sa bahay ng lolo niya. Marami sila, siguro mga pinsan niya yon at mga kamag-anak. Until nasagap ng video si Irene, Mama Mia, na may kausap na dalawang babae. Natanggal talaga ang ngiti sa mga labi ko noon. Bakit nandun si Irene? Oh, syempre, girlfriend niya eh. Pero malayo yung school ni Irene sa lugar ni na JP. Bakit siya nandoon? Kinuha ba siya at sinundo ba siya ni JP? Siguro sinundo siya. Noong mga panahon na yon ay selos na ang isip ko. Siguro laging dinadala ni JP si Irene kapag merong okasyon sa kanilang pamilya. Hindi na ako nakasmile habang nanonood ng live, Mama Mia, dahil nababother na ang isip ko pagkakita ko pa lamang sa girlfriend niya dun sa video na yon. Pero patuloy pa rin ako sa panonood habang naka-on pa yung live. Ang ikalawang kinanta ni JP ay ang kantang Baby I Love Your Way na reggae style. Napakaganda nung sayawin. Hindi ako na-inform na medyo may pagka-songwriter pala itong si JP. Nakakakilig, Mama Mia. Nakakakilig na pakiramdam ko sa akin niya dedicate yun kasi nga baby ang tawag niya sa akin. Pero biglang hinila ni JP si Irene papunta sa gitna, Mama Mia, at sinayaw-sayaw niya ito. Pinaikot-ikot pa niya ito. Game na game naman si Irene habang nagsasayaw at tinutukso naman sila ng mga relatives ni JP sa isa't isa. Ang ganda nila tignan. Nakakainggit. Yun bang lyrics o chorus ng lyrics, Mama Mia, na Baby I Love Your Way Every Day? I wanna tell you I love your way every day. I wanna be with you night and day. Tapos nakahug si JP sa bewang ni Irene. Samantalang si Irene naman ay nakasandal na nakatalikod at sabay-sabay silang sumasayaw dun sa tugtog. Para silang nagsisexy dance pero reggae lang yung kanta. Napakaganda nilang tignan. Perfect na perfect. Parang tinutusok ng napakaraming kutsilyo ang puso ko, Mama Mia. Okay lang naman, basta cute talaga sila tignan eh. Tapos, nung nag-end na yung kanta, ay sumisigaw naman yung mga tao sa paligid ng kiss, kiss, kiss. Tapos, may isa pa akong nabasa dun sa comment na, pakasal na kayong dalawa, uy. Bagay kayong dalawa, architect and teacher. Mama Mia, ang dami pang mga sweet comments galing sa kanilang mga kakilala. Pinamukha lang talaga sa akin nung live na yun, Mama Mia, na mas bagay si JP kay Irene. Kaya naman dahil nasasaktan na ako ay in-off ko na lang yung cellphone ko. Tumagilid na ako at pinilit kong matulog. Pero habang nakapikit ako ay hindi ko maiwasang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Napakasakit naman palang makita silang dalawang magkasama. Sabi ni JP, hindi niya mahal yung girlfriend niya. Pero ano yung mga pinakita niya? Ano yung mga gestures niya? Bakit ang sweet-sweet niya kay Irene? Ibang-iba yung mga sinasabi niya sa akin. Nasabi niya wala na siyang gana sa girlfriend niya. Napakasakit ng puso ko. As in. Ang sikip-sikip ng dibdib ko na parang hindi ko ito mawala-wala kung hindi ko iiiyak. Pero Mama Mia, pinigilan ko pong humagulgol dahil nasa baba lamang ang ate ko at natutulog. Tahimik lang na umaagos ang mga luha sa aking mga mata. Hindi mawala-wala sa isip ko yung kanilang itsura habang nagsasayawan. Niloloko lang ba ako ni JP? And then I remembered na humingi ako ng sign kay Lord nung birthday ko. Ito ba yung sign na binigay niya sa akin na hindi dapat si JP para sa akin? Ang tagal kong nakatulog nung gabing yon. Nalilito ako, Mama Mia. Nasasaktan ako. Bakit ganito ang sitwasyong kinaroroonan ko? Lagi na lang akong umiiyak. Timing pa talaga, Mama Mia, na hindi na ako dinadatnan ng buwanan kong dalaw
ilang araw na akong delayed. Parang dumagdag pa yun sa lungkot at sakit na nararamdaman ko. Nung gumising ako ay magang-maga ang mga mata ko. Bakit namamagay ang mga mata mo? Ano bang iniiyakan mo, ha? Tanong ng ate ko sa akin nung nakita niya ako kinaumagahan. Ano? Di naman ako umiyak. Anong hindi? Tignan mo nga yung mga mata mo sa salamin. Parang nagiging chinita ka na. Parang kinagat ng kung anong bubuyog yung mukha mo, yung mga mata ko, yung mga mata mo sa... So ano, hindi ka umiyak? Teka nga, bakit ka ba talaga umiyak? Anong iniyakan mo? Tinignan ko ang sarili ko sa salamin at totoo nga, grabe ang pamamaga ng mga mata ko. Sabi ko wala lang yun, may napanood lang akong movie kagabi tapos nakakaiyak. Mama Mia, tinitigan lang ako ng ate ko pagkatapos ay matalas niya akong tinignan. Halatang hindi siya naniwala sa mga pinalusot ko. Tinalikuran ko na lang siya at pumasok ako ng banyo at naligo. Pumasok ako sa eskwela na magang-maga ang mga mata ko. Consistent pa rin ang alibay ko sa mga classmates ko na may napanood akong sad movie kaya ako napaiyak. Pero wala akong lusot sa mga close friends ko. Alam nilang umiyak ako. Kinonpronta nila ako nung free time namin. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan nga may girlfriend si JP at matagal na silang dalawa. Na sinabi sa akin ni JP na mahal niya ako. Pero nakita ko silang sweet na sweet dalawa at welcome na welcome ang babae dun sa pamilya ni JP. Mama Mia, pinagsalitaan at pinangaralan ako ng mga kaibigan ko while umiiyak pa rin ako. Sabi nila, iwasan at hiwalayan ko na lang daw ng tuluyan si JP. Hindi daw mabuti na magpapatuloy kaming dalawa knowing na niloloko lang niya ako. Kung alam lang nila, Mama Mia. Kung alam lang nila na delayed na rin ako ng ilang araw, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Pero wala akong balak na sabihin sa kanila. Hindi pa ako sigurado. Baka delayed lang ako, baka nagbago lang ang cycle ko. I'm still hoping and praying na darating din ng mens ko. Nagantay akong mag-text sa akin si JP nung araw na yon pero wala pa rin. Wala talaga akong natanggap na text message mula sa kanya. Umiyak na naman ako kinagabihan at nalungkot na naman ako para sa sarili ko. Pero nagdasal ako nun sa Diyos, Mama Mia, na sana i-guide niya ako. Sana liwanagan niya ang isip ko. Kasi kinabukasan ay depends na namin. Sana makapag-focus ako despite sa sakit na pinagdadaanan ko. Nung nagising ako, Mama Mia, ay maagang-maaga akong nagbukas ng mga review notes ko para sa oral defense namin. Sinet aside ko muna ang aking broken heart at nag-focus muna ako dun sa kailangan kong gawin. Unfortunately, nakapasa naman kami. At last, makakapag-OJT na ako. After nung defense namin ay tinignan ko agad ang cellphone ko. May 2 missed calls mula kay JP. Nag-text din siya ng hi baby. Mama Mia, oo, tanga na kung tanga pero sumaya ako nung matanggap ko yung text niya. Pero hindi ako nag-reply. Nagtatampo pa rin ako sa kanya. Isang mapaklang smile lamang ang pinalabas ko sa akin, sa aking mukha at saka ko binalik sa bag ko yung cellphone ko. Nag-celebrate kami ng mga classmates ko dahil nakapasa kami dun sa defense. Kumain kami sa isang sikat na fast food chain. Kinagabihan ay tumagay din kami. Marami kaming magkakasama. Yung iba, mga lalaki. Never talaga akong umiinom pero uminom talaga ako nung time na yun, Mama Mia. 3 baso pa nga ng Red Horse ang naubos ko pero nahihilo na ako. Feeling ko nung mga panahon na yun ay lasing na ako. Nasa loob kami ng KTV bar nung time na yun at nag-rent kami ng room at kumakanta kami. Nag-select yung kaibigan ko ng kantang I Love You Goodbye. Best Shane, pakinggan mo yung lyrics nito ha, para talaga sa'yo to. Kahit na lasing na ako at nahihilo na ako nung mga panahon na yon, ay tandang-tanda ko pa rin na pinakinggan at binasa ko yung
lyrics nung kantang yun. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you. But baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever. And baby, that's something I can't do. Grabe ang iyak ko noon, Mama Mia. Hindi ko na alintana na marami kaming magka-classmate na nagsa-celebrate noon. Hindi ko na napigilang maluha. Para bang message yun ni JP para sa akin. Natapos na lang yung kanta, Mama Mia, at napansin na ako ng mga kaibigan kong umiiyak kaya nilapitan na nila ako at kinomfort. Para akong baliw na nag-iiyak doon. Miss na miss ko na si JP. Gusto ko na siyang makita. Dahil kahit anong gawin ko ay hindi ko magawang makalimot sa kanya. Pero hindi ko rin magawang makalimot, Mama Mia, dun sa nakita kong klase ng pagsayaw nilang dalawa ni Irene dun sa live video. Ang sakit-sakit. Mama Mia, kinabukasan nung magising ako ay mahabang-mahaba ang litanya ng ate ko sa akin dahil first time kong malasing. Hindi ko na lang siya pinakinggan. Oo, masakit ang mga salitang sinabi ni ate sa akin pero wala nang masasakit pa sa mga ginawa at naramdaman ko dahil kay JP. Hanggang sa bigla na lang siyang nag-text sa akin. Hi baby, good morning, I miss you. Umiyak na naman ang baliw mong tita. Namimiss ko naman talaga siya. Nireplyan ko siya, Mama Mia. At ako ang nag-initiate na magkita kaming dalawa kahit sandali lang. Pumayag naman si JP at pinuntahan niya ako kinahapunan dun sa school. Pinagalitan pa ako ng mga kaibigan ko. Sabi ko kasi hindi ko sila pasasamahin. Sabi nila wag daw akong sumama kay JP nang ako lang. Pero gusto ko talagang makita si JP kahit sandali lang. Miss na miss ko na siya. I don't care kung may girlfriend siya, basta miss na miss ko na siya that time. Gusto ko lang, Mama Mia, na sabihin sa kanya na almost 2 weeks na akong delayed. Pagkasakay ko sa kanyang sasakyan ay niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya ng mahigpit na mahigpit. Pinahiwalay niya ako sa kanya dahil lalarga na kami. Dahil bawal mag-park nga doon na side. Bakit di ka nagte-text sa akin? Kahapon, babe. Tanong niya. Wala akong load. You should have told me para naludan kita. Busy ako kahapon kasi defense namin. Sagot ko. So, kumusta? Pasado kami. Wow, congrats. San ka nga pala mag-OJT? Hahanap pa. Nginitian niya ako at kinuha niya ang kamay ko at hinalikan yon. Sabi niya, miss niya ako. Mag-short time muna tayo. So yun na nga, Mama Mia, nag-short time na naman kami. Alam mo naman, malanding babae kaya agad ding pumayag. Ewan ko ba? Siguro nga mahal na mahal ko na si JP. Pagpasok pa lang namin dun sa lodge, Mama Mia, ako na ang nag-initiate ng lahat. Sinatisfy ko talaga siya nung gabing yon, nung hapon na yon. Gusto kong ma-realize niya na mas magaling ako. Mas magaling ako sa girlfriend niya na dapat ako ang piliin niya. Ganun ako kadesperada nung time na yon. Gusto kong kaming dalawang magkatuluyan. Para akong mababaliw nung mga panahon na yun, Mama Mia. Nung matapos kaming mag-sex, ay tinanong ko siya while nakahiga kaming dalawa. Na what if mabuntis ako? Hindi siya nakasagot, Mama Mia. Bumangon siya ng konti at saka sumandal sa may dingding at tinignan niya ako. Tinignan ko rin siya. Nung tinignan ko siya ay bigla niyang inilipat ang paningin niya sa may kisame. Babe? Tanong ko sa kanya. Bakit babe? Buntis ka ba? What if lang naman? Nagtatanong lang naman ako. Babe, ang tunoon yan. Ang gusto ko sana ay makatapos ka muna ng pag-aaral mo. Tapos makapagtrabaho ka. If stable na ang trabaho mo, tapos nakakatulong ka na sa parents mo, maybe that time pwede na tayong magpakasal. Ang tagal-tagal pa talaga babe, sabi ko naman. Akala ko ba sabi mo noon, pagka-graduate ko, pakakasalan mo agad ako. Hindi pa babe, bata ka pa.
Magtrabaho ka muna, tumulong ka muna sa mga kapatid at sa ate mo at sa mga parents mo nang makabawi ka man lang sa kanila. And then pagkatapos noon, pwede na tayong magpakasal. So may possibility pa pala na hindi mo ako pakakasalan. Kasi ang tagal-tagal pa nung panahon na yun eh. Huwag lang tayong magmadali, babe. Bata ka pa masyado. Sabi niya. Pero babe, what if nga if buntis ako? Hindi siya nakasagot, Mama Mia. Para siyang nabilaukan. Tinitigan ko lamang siya at pilit na binabasa kung ano ang nasa isip niya. Kung ano ang reaksyon niya. Ang totoo niyan ay unti-unti na akong nasasaktan habang tinitignan siya. Wala pa rin siyang naging sagot. Hanggang sa hindi ko na napigilan na tumulo ang luha ko. Niloloko mo lang ba ako, babe? Hindi siya nakasagot kaya tumayo ako, Mama Mia. Pinulot ko ang mga uniforme kong nagkalat sa sahig at pumunta akong CR. Umiyak ako doon. Grabing sakit ang naramdaman ko. Bakit hindi siya makasagot ng simpleng tanong lang? At ang dami-dami niyang alibay. Mama Mia, klaro pa sa sikat ng araw na niloloko lang niya ako. Halatang masyado sa kanyang mukha. Nagising na ako sa katotohanan. Niloloko lang ako ni JP. Minura ko noon ang sarili ko, Mama Mia. Bakit ba kinailangan niya akong lokohin noon? Sa umpisa pa lang ay wala naman kaming relasyon kaya hindi niya akong kailangang paasahin. Pero bakit pinaasa niya ako? Ako naman tong si tanga. Landi ang inuuna. Nag-assume na totoo ang mga sinabi sa akin ni JP. Dali-dali akong nagsuot ng mga uniforme ko, nagilamos at lumabas ng CR. Nakaupo na si JP sa may edge ng kama paglabas ko. Aalis na ako. Pinulot ko yung bag ko sa may table at saka lalabas na sana ako sa pintuan nung bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Shane, sandali. Mag-usap muna tayo. Nakikipag-usap naman ako sa iyo. Tinatanong kita ng paulit-ulit pero hindi ka sumasagot. At alam ko na kung bakit, JP. Niloloko mo lang ako. Si Irene talaga ang mahal mo, di ba? Siya yung pakakasalan mo? Ang sweet-sweet nga niyong dalawa nung birthday ng lolo mo eh. Kaya pala hindi mo magawang hiwalayan si Irene. Okay lang, JP. Ipapalaglag ko tong bata. Salamat sa lahat-lahat. Goodbye. Mama Mia. Hinila ko ang kamay ko palayo sa kanya. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong lumabas sa pintuan at tumatakbong lumabas ng lodge. Hindi na niya ako hinabol. Nung hindi niya ako hinabol ay mas nasaktan ako. Mama Mia, 6 p.m. pa noon. Napakarami pang tao na nakakasalubong ko habang naglalakad ako pero wala akong pake. Iyak pa rin ako ng iyak at punas ako ng punas ng luha at sipon ko na nagkahalo na sa mukha ko. Napakawalang hiya niya. Napakawalang hiya niya at niloloko lang niya ako. Sumakay ako ng tricycle. At habang nakasakay ako dun, Mama Mia, ay nakadaan yung tricycle sa isang pharmacy. Pinatigil ko yung driver at bumaba ako. Bumili ako ng 2 pregnancy test kit. Pumasok ako sa isang karinderya at doon ginamit ko yun sa loob ng CR. Pagtingin ko sa result, Mama Mia, confirm nga, buntis ako. Doon mas lalo akong nalungkot at mas lalong tumulo ang luha sa mga mata ko. Walang paglagyan ng sakit ang aking nararamdaman noon. Kung dati ay walang paglagyan ng sarap na nararamdaman ko sa piling ni JP, ngayon ang sakit naman ng walang paglagyan dahil hindi ko na alam kung papaano pakalmahin ang sarili ko. Umuwi ako ng bahay. Hindi na ako kumain at sinabihan ko na ang ate ko na nakakain na ako sa labas. Natulog agad ako. Kinabukasan, Mama Mia, pagkagising ko mga 3:00 ng umaga ay tinignan ko ang cellphone ko. Nagbabaka sakaling may chat or text si JP pero na-realize kong wala naman. Kasi tinanggal ko yung SIM ko kanina lamang.
Mama Mia, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa baby ko. Ayokong ipalaglag yon. Hindi ako ganun kasama. Oo, malandi lang ako pero hindi ako masama. Pero ano bang gagawin ko knowing na buntis ako tapos walang ama na maninindigan sa dinadala ko? Pwede bang sabihin ko sa mga magulang ko na buntis ako tapos hindi ko kilala yung ama? Mama Mia, nung umalis na ang ate ko ay tsaka ako bumangon at nag-almusal. Pagkatapos noon ay pumunta ako ng school at kinokompleto na ang mga requirements na kailangan ko sa OJT. Plano ko noon, Mama Mia, na mag-apply na sa OJT. Gusto kong makawala sa ate ko. Plano ko na wag o hindi doon sa city mag-apply. Natatakot akong malaman niyang buntis ako. At isa pa, Mama Mia, gabi-gabi na lang akong umiiyak kaya pihadong mahahalata na ako ng ate ko, kinatagalan. After noon ay nagsikap talaga akong makahanap ng mapag-OJT-han ko sa isang financial corporation sa kabilang syudad. Ako lang mag-isa noon since iba yung company na inapplyan ng mga kaibigan ko. Nag-focus ako sa sarili ko, Mama Mia. Pero tuwing gabi ay hindi ko pa rin napipigilan at naiiwasang maiyak kapag naiisip ko si JP. Nagantay ako, nakukontakin niya ako sa Facebook pero wala. Mali ako, Mama Mia. Mali ako nang nakakala na marerealize din niya ang kahalagahan ko. One day, in-invite kami ng boss namin na pumunta sa bahay nila dahil birthday raw niya. Sumama ako, Mama Mia, para naman mapagod ako at hindi na umiyak pag uwi ko sa bahay na tinutuluyan ko. Doon kami nag-dinner kina Sir. Ang daming pagkain, ang dami ding inumin pero hindi ako tumagay noon. Hindi rin naman tumagay si Sir kasi maka-Diyos po siya. Hindi siya naniniwala dun sa tagay. After ng birthday, Mama Mia, ay pumunta din kami ng bar at uminom yung mga kasamahan ko. 3 kaming mga babae at 4 na lalaki. Uminom ako ng konti kasi sabi nila hindi raw dapat tinatanggihan ng grasya. Ang totoo niyan, gusto kong maglasing nung gabing yon. Pero naisip ko ang anak ko. Sabi ko, konti lang talaga. Kaya lang, dahil nga sa sobrang sakit na nararamdaman ko, Mama Mia, ay naparami na pala ang inom ko. Nag-my day ako sa Facebook ko at in-upload ko ang photo namin with caption ATM or at the moment. Pagkatapos ay nilagyan ko yon ng location ng bar. Naka-hide yun sa ate ko para syempre hindi niya ako mapagalitan dahil tumatagay na naman ako. Patuloy lang kami sa pag-inom. Masayang-masaya akong nakikinig sa mga kwentuhan nila. Wala naman kasi akong ma-share, Mama Mia, kaya nakikinig lamang ako at nakikitawa. Lasing na ako noon, pero hindi ako nagpahalata. Ilang saglit pa ay medyo nahihilo na ako. Parang hindi ko na maintindihan ang pananaw ko. Hanggang sa may marinig akong isang pamilyar na tinig. Shane? Nananaginip lang ba ako? Pinilit kong ibuka ang mga mata ko, Mama Mia. Sa harapan ko pa rin naman ang mga kasamahan ko at nagtatagay pa rin ng alak. Pagtanaw ko sa isa kong kasamahang babae ay may ininguso siya sa akin. Mama Mia, tinignan ko kung anong ininguso niya. At nung paglingon ko ay wala akong ibang nakita kundi si JP. Nilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Para na naman akong nakuryente nung panahon na yon nung magkalapit ang mga balat namin sa isa't isa. Ganun talaga ang epekto ni JP sa akin eh. Excuse muna sa inyo ha, sabi ko sa mga kasamahan ko. Tumayo ako at naglakad ako nang hindi man lang tinitignan sa likuran ko si JP. Kahit na medyo nahihilo na ako, Mama Mia, ay pinilit kong maglakad ng straight. Pagdating namin sa labas ay hinawakan ni JP ang kamay ko kaya napatigil ako sa paglalakad. Shane, binawi ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Hinarap ko siya. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay mukha na namang tutulo ang mga luha ko. How I miss this guy so much. Gustong gusto ko siyang yakapin pero pinigilan ko ang sarili ko.
Bakit ka nandito? Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Bakit nandito ka? Tanong niya sa akin. Dito ako nag-OJT. Sila yung mga kasamahan ko. Sila ang kasamahan ko sa trabaho. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sasabihin dito ka na naman nagtatrabaho, ha? Hindi. Pumunta ako dito dahil nakita ko ang My Day mo. Nagbabakasakali akong totoo yun at nandito ka sa panahon ngayon. So, ano naman kung nandito ako? Bakit nandito ka? Bakit pumunta ka pa? Nagmamatigas pa rin ako nung mga panahon na yun. Sabi niya gusto niya ako makausap. Mama Mia, tinanong niya ako kung bakit ko siya blinak dahil hindi na raw niya makontak ang cellphone number ko. Nagtanong pa siya kung nag-change ba ako at hindi ko siya sinagot. Bakit? Anong bakit? Kailangan pa bang itanong yan, JP? Malamang. Umiiwas ako sa'yo. Bakit nga, Shane? Shane, I know galit ka sa akin. Sorry. Sorry if hindi ko nasagot yung mga tanong mo sa akin last time. Natakot ako. Natakot ako para sa'yo. Ang bata-bata mo pa. Gusto ko sana makatapos ka muna sa pag-aaral mo para maging successful ka. Natatakot ako na if totoong buntis ka, masira ko ang mga pangarap mo. Really, JP? Yan lang ba talaga yung rason mo? Concern ka sa kinabukasan ko? Di kaya yung totoo mong rason ay dahil hindi mo ako mahal? Na ginawa mo lang akong para usan dyan sa kati mo? Na si Irene talaga yung totoo mong mahal? Hindi ba tama ako, JP? Sinubukan niyang lapitan ako at kinuha niya ang kamay ko pero binawi ko yon. Wag na, JP. Wag mo na akong lokohin pa. Nagising na ako sa katotohanan. Aabot ba kayo ng ganyan katagal ni Irene kung hindi mo talaga siya totoong minahal? Gumagawa-gawa ka pa ng dummy account para saan? Para hindi ka mahuli ni Irene. Kasi natatakot ka na makipaghiwalay siya sa'yo once malaman niya ang mga kalokohan mo. Tama ba ako, ha, JP? Kasi kung totoo pa yung mga sinabi mo dati na gusto mong mahuli ka niya, na gusto mong malaman niya ang mga kalokohan mo, dapat pinangalandakan mo na sa mukha mo eh. Pinangalandakan mo na sa mukha niya. At baliw lang ang babaeng hindi hihiwalay sa'yo kung paulit-ulit mong niloloko. And I don't think baliw si Irene na hindi kanya hihiwalayan once malaman niya kung gaano karumi ang mga pinaggagawa mo. And martyr? You're telling me martyr si Irene? Sa tingin mo maniniwala ako? Magaling ka lang siguro talagang magtago ng sikreto mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa niya nahuhuli. Mama Mia, ang totoo niyan ay pinagpapasalamat ko na lang na nakainom ako nung mga panahon na yon dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob para masabi sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin. Hindi niya masagot ang mga tanong ko. Hindi niya masagot ang mga sinabi ko. Kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. JP, huwag ka nang mag-aksayang mag-explain pa sa akin. Umuwi ka na lang. Tigilan mo na ako, tama na. Nasaktan na ako ng husto at kasalanan ko rin naman. Niloko mo na ako at kasalanan ko rin yon. Pero Shane, buntis ka, di ba? Di ba sabi ko sa'yo, ipapalaglag ko yung bata? Tapos na, JP, wala na yung bata dito sa tiyan ko. And if pumunta ka dito dahil nagigilty ka, dahil nga nabuntisan mo ako, pwes ako nang nagsasabi sa'yo, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang mag-guilty. Wala ka nang pananagutan sa akin. Pinalaglag ko na yung anak mo. Mama Mia, natigilan siya. Hindi siya makapagsalita. Tinanong niya ako kung sigurado ba raw ako kung nagawa ko raw ba ang bagay na yon. Oo, ginawa ko. Bakit hindi ko magagawa? Wala namang ama yung batang yon. Nabuo lang naman siya dahil sa kalandian ng kanyang mga magulang. Hindi niya deserve na mabuhay sa mundo, kaya pinalaglag ko siya. Kung meron lang sanang award for Best Actress nung panahon na yon, siguro ako nang nanalo, Mama Mia. Sabi niya hindi raw siya makapaniwala na nagawa ko yon. Bakit hindi ka makapaniwala? Nagawa ko ngang ibigay ang virginity ko sa'yo kahit unang beses pa lang nating magkita. Nagawa ko ngang bumuka ka sa harap ng kamera para sa'yo kahit hindi pa tayo magkakilala.
Yun pa kaya? Tinitigan ako ni JP. Hindi siya makapaniwala at nakikita kong disappointed siya sa mga sinabi ko. Pero ginalingan ko talaga ang pagsisinungaling, Mama Mia. Tinaboy ko na siya palayo sa akin. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon na magtanong pa ng kung ano, baka kung ano pang masabi ko at hindi ko pa masabi at baka masabi ko pa yung totoo. Nagpasalamat siya sa akin sa lahat-lahat. Sabi niya hindi niya raw ako makakalimutan. Sabi niya kung wala lang daw siguro siyang girlfriend nung nakilala niya ako, ay baka ako talaga raw ang piliin niya. Sabi niya, Mama Mia, gusto niya raw ako. Pero para sa kanya, hindi raw kami ang para sa isa't isa. Sabi niya makakakita pa raw ako ng lalaking deserving sa akin dahil bata pa ako. Marami pa raw akong maaabot sa buhay ko. Nagsorry siya sa akin ng paulit-ulit. Pero naiyak na lang ako, Mama Mia. Niyakap niya ako pero tinulak ko siya. Umalis ka na. Umalis ka na, JP. Nung umalis na siya, Mama Mia, ay umiyak ako ng umiyak. Ilang saglit pa nung ma-realize ko na wala na siya ay bigla ko siyang hinabol. Tinawag ko siya. Takbo ako ng takbo, Mama Mia. Iniwanan na ako ni JP. Napakasakit sa puso. Nanghihinayang ako, Mama Mia, at nagsisisi ako kung bakit yun ang mga sinabi ko sa kanya. Pero di ba tama lang naman ang ginawa ko? Hiniwalayan ko na siya at binitawan ko na siya dahil hindi talaga siya para sa akin. May original na nagmamay-ari sa kanya. Pangalawa lang ako, F-body lang niya ako, kaulayaw lang niya sa kama. Kumbaga, sa kwento, sa movie, dapat no strings attached lang kaming dalawa. Pero Mama Mia, ako yung talo. Ako yung talo sa aming dalawa dahil ako yung nagmahal ng todo at totoo. Maong ako yung nasaktan. Ako yung nasugatan. Takbo ako ng takbo noon para habulin sana si JP, pero nung hindi ko na makita ang likuran ng kanyang sasakyan ay tumigil na ako sa pagtakbo. Hindi ko na matanaw kung saan siya nagpunta. Mama Mia, kahit wala na akong luhang mailuluha noon, ay umiyak pa rin ako. Until naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Pagtingin ko, ang tumatawag ay kasamahan ko pala sa trabaho. Hinahanap na nila ako. Sabi ko sa kanila ay mauna na akong umuwi dahil hindi ko na feel ang bumalik sa loob ng bar. Nagpahatid na lang ako sa tricycle doon sa boarding house na tinutuluyan ko. Pagdating ko doon ay diretso na ako higa sa higaan. Paulit-ulit na nagre-rewind sa isip ko ang last conversation naming dalawa ni JP. Until bumalik na naman ng luha ko at umiyak na naman ako. Tama ba yung desisyon ko? Paano kaya kung sinabihan ko siya ng totoo na nandito pa sa tiyan ko ang baby namin? Papakasalan kaya ako ni JP? Hihiwalayan kaya niya si Irene para sa akin? What if kaya i-chat ko siya? Babawiin ko lahat ng mga sinabi ko. Babalikan kaya ako ni JP? Pero naisip ko rin, Mama Mia, kung totoo niya akong minamahal, hindi sana siya magdadalawang isip sa pagpili sa akin. Nung sinabi ko palang last time na nagkasama kami sa lodge na buntis ako, dapat hindi na niya ako pinaalis, hindi na niya ako hinayaang lumayo. Dapat hinabol na niya ako. Dapat kinontak niya ako sa Facebook. Kasi lagi lang naman akong nag-aantay na kumontak siya sa akin kahit sa dummy account niya. Mama Mia, dapat hinanap niya ako, either ni chumat siya sa akin o hinanap niya yung mga kaibigan ko. Dapat nag-effort siya para makapag-usap kaming dalawa, 'di ba? Kung hindi ko pa nilagay yung location ko dun sa My Day ko nung gabing yon, ay hindi pa kami magkakausap dalawa dahil ganun siya kawalang effort sa akin. Tas nung nalaman niyang pinalaglag ko na yung bata, pag sinabi niya, sana hindi na lang niya ako pinuntahan. Ganun ako kawalang silbi sa kanya. Pinilit kong mag-move on, Mama Mia. After 1 month nang hindi talaga ako tumigil sa pag-iyak every time na makakauwi ako ng boarding house, Mama Mia,
Doon ay nakunan ako. Hindi ko na alam, pero siguro sabi nga ng doktor na nadala raw ako sa sobrang stress kaya nawala ang bata sa sinapupunan ko. Mama Mia, nalaman pa ng mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko at tungkol sa pagkakakunan ko. Dahil nga yung doktor ay tumawag dun sa opisina kung saan ako nag-OJT. Napaalam nila dito o napaalam niya sa mga tao dito ang tungkol sa akin at tinawagan nga ng opisina ang mga magulang ko. Christmas vacation nung umuwi ako sa bahay namin at talagang galit na galit sa akin ang mga magulang ko dahil payat na ako, Mama Mia. Nung pagkatapos ng Pasko ay nag-enjoy ako kasama ang pamilya ko sa side ng mama ko. Nagkaroon kami ng mini reunion. Masayang masaya silang lahat. Masayang masaya ang lahat. Ako naman ay nagpapanggap na nakangiti at nakikitawa. Nagpapanggap na hindi ako nasasaktan. Nagpapanggap na ayos lang ako. Nagpapanggap na nakapag-move on na ako. Mama Mia, pagbalik ko sa trabaho ay grabing busy nung office namin. Ang dami-dami kong files na kailangan kong i-compile kasi ang dami-dami naming ni-release na mga loan application nung before Christmas break. Na-busy ako nung time na yon. Kaya hinayaan ko na lamang na mawala sa isip ko ang tungkol kay JP. Ang tungkol sa aming dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Lumipas kasi ang ilang mga linggo nun. Month of February. Nagsuscroll-scroll ako noon sa news feeds ko. May isang post na nadaanan ko, Mama Mia, sa isang page ng isang photographer na pinafollow ko. Natigil ako sa pagsuscroll at inopen ko yung uploads niya dahil pamilyar sa akin yung couple na kanyang pinotoshoot. It was JP and Irene's prenuptial photoshoot teaser. Mama Mia, nagulantang ako at napabangon ako bigla. Sinigurado ko talaga at zoom in ko pa yung mga photos na in-upload niya. 3 photos lang yun. Hindi rin close up ang pagkakashot pero halata naman at kung kilala mo ang nasa photo ay makikilala mo talaga sila. Kaya kilala ko na si JP at Irene yung nasa photos. May picture silang nakatalikod sila at nakatingin sa sunset. Meron ring nakatagilid sila sa isa't isa habang si JP ay nakahalik sa noo ni Irene. Pero malayo sila. It looks like kuha ng isang drone ang picture na yon. And last part, Mama Mia, yung wala ng mukha nilang dalawa. Katawan lang ang pinicturan nilang dalawa. Habang magkahawak sila ng kamay. Para talaga akong binomba nung mga sandaling yon nung makita ko ang mga pictures na yon. Nag-prenup silang dalawa? Ikakasal na sila? Ba't ang bilis-bilis? Ako nga hindi pa nakaka-move on tapos silang dalawa ikakasal na? Napamura ako noon sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Bago pa nga lang ako tumigil sa pag-iyak-iyak tapos eto na naman. Bakit kailangang makita ko yun sa news feeds ko? Mama Mia, tinignan ko ulit yung caption ng photographer sa kanyang post. At doon nilagay niya ang pangalan ni na JP at Irene at ang kanilang wedding day just 6 days before my graduation day. Naitapon ko ang cellphone ko sa unan ko, Mama Mia, sa sobrang galit ko. Sakit. Napakasakit. Bakit napakasakit, Lord? Deserve ko ba talagang mag-suffer ng ganito? Si JP ang nanloko sa akin. Siya din ang nangloko ng kanyang girlfriend nung nakipag-sex siya sa akin ng paulit-ulit. Pero bakit ako lang ang nagsasuffer, Lord? Bakit ako lang ang nasasaktan? Bakit si JP andon masayang masaya at ikakasal pa? Bakit ako lang?
Ako lang ba ang nagkasala? Dalawa naman kami ah. Paulit-ulit kong tanong. I cried all night and all day, Mama Mia. Agnes, hindi ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Hindi ako kumain. Walang nangyari sa akin kundi iyak lamang. Pumayat ako ng pumayat. 3 days straight na akong umiiyak nung mga panahon na yon. Naiisip ko pa nga, Mama Mia, naiisip ko pa nga na baka maaaring puntahan ko si JP. Baka pwede ko pang itigil ang kasal. Nagsi-self-pity na ako nung mga panahon na yon. Yun bang kahit ikaw lang ang nakakaalam ng mga pinagdadaanan mo, ay naaawa ka sa sarili mo? Wala kang gustong pagsabihan even your friends. Kasi para saan pa? Wala naman silang maitutulong. Naisip ko noon na walang ibang makakatulong sa akin kundi ang Diyos. Every Sunday akong pumupunta noon simula nung maghiwalay kami ni JP at nakikipag-usap sa Diyos, Mama Mia. March 9, 2019, JP and Irene got married. Nung mga panahon na yon ay todo na ang practice namin para sa graduation march and sa graduation song namin. Isang araw ay naabutan ako ng dalawa kong mga kaibigan na scan pa rin ang scan ng mga posts ng mga friends ni na JP at uploads nila tungkol sa kasal nung dalawa. Nakatag pa si Irene at JP. Napakagwapo ni JP sa white suit niya. Zoom in ko pa yung mga photos nung naglakad na sila sa aisle kasama ang kanilang mga magulang. Mama Mia, tumulo ang luha sa mga mata ko. I was happy seeing him smiling sa mga photos. Makikita mo talagang masaya siya. Hinaplos-haplos ng isa kong kaibigan ang likuran ko samantalang yung isa ay niyakap ako. Umiiyak na rin sila noon na nakikiusap sa akin na dapat mag-move on na raw ako. I-let go ko na raw si JP. Dahil nasasaktan din daw silang nakikita akong nasasaktan. Umiiyak na sila nung mga panahon na yon, Mama Mia. At dun ko nakita. Oo nga at wala akong pinagsasabihan ng mga nararanasan ko. Umiyak lang ako ng solo. Pero alam kong nakikita ng mga kaibigan at pamilya ko ang lungkot na dinadanas ko. Inaantay lang nila akong magsabi. Inaantay lang nila akong mag-share ng tunay kong nararamdaman. Pero sa kabila nun, Mama Mia, alam kong apektado sila. Alam kong apektado sila sa lahat ng sakit na pinagdadaanan ko. Please mag-move on ka na. Okay lang naman ako, kayo talaga. Tama na ang pag-iyak ha, tama na. Life must go on, Shane. Alam ko, Bes. Don't worry, I'm okay. Naka-move on na ako. Tanggap ko na ang lahat. Tanggap ko ng kahit kailan, wala nang mamamagitan sa aming dalawa. On that day, Mama Mia, I promised to my friends and also to myself na from that day onward, hindi ko na iiyakan pa si JP. Last na talaga yung mga luha na yon na pinatulo ko para sa kanya. Dapat na akong mag-move on. Tama ang mga kaibigan ko. Dapat ko nang i-let go sa puso ko si JP. He was just a part of my history and will never be part of my future. Sometimes it takes a heartbreak to shake us awake and help us see kung ano talagang worth natin. Na hindi dapat tayo nagsisettle for less. Dahil mahal nga tayo ng Diyos. Iniingatan nga tayo ng Diyos. Bakit natin idinidikit ang sarili natin dun sa mga taong binabaliwala at ginagamit lang tayo? On the day of my graduation day, I no more dramas and no more tears na, Mama Mia. Masayang-masaya na ako na nag-march siya kasama ang mama at papa ko. Kasama ko ring graduate ang mga kaibigan ko. After ng graduation ay mabilis lang din akong nakapasok sa trabaho. Ngayon, Mama Mia, ay magpo 4 years na ako sa trabahong pinapasukan ko. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Wala na yung sakit na nararamdaman ko.
Oo, maniwala man kayo't sa hindi, totally healed na ako mula sa sakit na dinulot sa akin ni JP. Hindi pa ako successful sa life, ha? Marami pa akong mga pangarap na dapat abutin. Hindi pa ito yung finish line para sa akin. Pero alam ko rin naman na kapag nagpursige ako, alam ko rin naman eventually makakamit ko rin ang mga pangarap ko with the help and guidance of our Lord. And syempre, pati na rin sa pagsisikap ko na gawin ang lahat ng makakaya ko. As for JP, may anak na po silang dalawa ni Irene. Boy ang kanilang baby and super cute manang-mana sa kanya. Masayang masaya ako para sa kanila, Mama Mia. Oo, nasaktan ako. Oo, nakasakit din ako. Kung nalaman lang ni Irene ang tungkol sa aming dalawa ni JP ay alam kong sobra-sobra siyang masasaktan. Siguro nga si JP talaga at si Irene ang itinadhana sa isa't isa. Siguro nga isa lang akong passerby sa buhay ni JP. Isa lang akong leksyon sa kanya. As for me, Mama Mia, single pa rin ako hanggang ngayon. Oo, single pa rin. Meron namang mga nanliligaw. Pinapayagan na naman ako ng mga magulang kong makipag-date, lalong-lalo na ng ate ko na meron na ring asawa ngayon. Tinutulak na nga nila akong humanap na ng lalaki. Pero ayoko pa eh. Mama Mia, isa ka po sa mga kinaaaliwan ko tuwing may vacant time ako. Ang pakikinig at panonood ko ng mga videos na iyong ini-upload sa iyong channel ang isa sa mga kinagigiliwan kong gawin. Oo, single ako. Oo, wala akong karelasyon. But I am enjoying every bit of my life right now. Natutunan ko na ang mga leksyon na gustong ituro sa akin ng mga pagkakamali ko with JP. And I am very thankful to God for bringing me closer to Him. Totoo pala talaga ang sinasabi nila, Mama Mia. Totoo na kapag broken-hearted ka, ay mas lalong malapit ang Diyos sa'yo. Kapag nasasaktan ka, mas lalong nandyan siya sa tabi mo. Kailangan mo lang lumingon-lingon. Kailangan mo lang mag-reach out. Kasi lagi lang din naman siyang nag-aantay sa pagbabalik mo sa piling niya. There is so much more to enjoy in life than love life, than romantic relationship. Hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. Lalong-lalo na hindi maganda na susuwayin mo ang mga magulang mo. Hindi maganda na gumagawa ka ng kasalanan para lang sa makamundo mong pangangailangan at sa makamundo mong kasarapan. At naniniwala din ako, Mama Mia. Naniniwala din ako na meron talagang inilaan ng Diyos na nararapat na tao para sa ating lahat. We just have to wait and we just have to trust His timing. In God's time, everything will fall into its right place. Para sa baby ko na nasa langit na ngayon, I know na ginaguide niya ako kung nasaan man siya naroroon. I know that he or she is my guardian angel today. Hanggang dito na lamang po ako, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Sa lahat po ng mga nakikinig o nakinig ng mga sulat ko, alam kong masyadong mahaba ang storya ko. Maraming salamat dahil sinubaybayan nyo pa rin ito. Maraming salamat dahil pinagtiyagaan nyong pakinggan ang kwento ko. Gusto ko sanang mag-sorry sa inyo dahil hindi ko kayo nabigyan ng isang happy ending para sa akin. Pero happy ending din naman yun para kay Irene at kay JP. At sa tingin ko ay happy ending din naman ako sa pagbabalik ko sa Panginoon. Alam ko, busy pa si Lord sa paggawa ng napakagandang love story for me. At if ever man, Mama Mia, na darating ang taong itinadhana para sa akin, if ever man na ma-meet ko na siya, na para talaga sa akin, babalik ako dito. Tapos magsusulat ulit ako ng panibagong kabanata sa buhay ko.
Sorry talaga, Mama Mia, if matagal na panahon ang ginugol mo sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Maraming salamat po sa pagtsatsaga. God bless po sa lahat at hanggang dito na lamang. More power, Mama Mia. Lubos na gumagalang. Shane. Hello, Shane! Oo, 3 araw talaga akong hindi nagbagay ng comment dito sa kwento ng buhay mo. Oo naman talaga. Masyadong mahaba ang kwento ni Shane, pero kahit na ganoon ay alam kong sinusubaybayan pa rin ng ating mga tagapakinig ang iyong kwento, lalo na't medyo kapanapanapik. Bakit naman kasi may mga lalaki talagang katulad nitong anong pangalan ng lalaking yon? JP. Bakit kayo ganyan? May mga girlfriend na kayo, tapos makikipag-side chick kayo, tapos papaasahin nyo yung side chick nyo. At nung umasa na, nung nagmahal na, sasaktan nyo, bibitawan nyo sa ere. Bakit kayo ganyan? Alam mo kasi, ang mga lalaki sasabihin at sasabihin nilang lahat. Mga matatamis na salita para lang makuha kanila, para lang hindi ka lumayo, para lang push ka pa rin ng push, bikaka ka pa rin ng bikaka, bigay ka pa rin ng bigay, 'di ba? Ganun ang mga lalaki. Kaya sa mga babaeng nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung mga pumapayag na maging side chick, lalong-lalo na yung alam na may girlfriend, yung alam na may asawa, pero dahil nga laging sinasabi ng lalaki na sila yung mahal, sila yung mabait, sila yung gusto, sila yung masarap kasama, sila yung mas magaling, nagpapakamartir. Pumapayag na ikama, pumapayag na gawin ang lahat ng gusto sa katawan nila kahit na wala namang assurance. Kasi nga, ang laging sinasabi sa kanila, sila yung mahal, sila yung mas mahalaga, na inaantay na lang na officially matapos yung relasyon sa kabila. Alam mo, maraming mga lalaking ganyan, lalong-lalo na yung mga asawa. Sinisiraan pa talaga yung mga asawa nila dun sa ibang babae. Para yung babae makikisimpat siya sa kanya, hanggang sa unti-unti mahuhulog ang loob, hanggang sa unti-unti ayun nagmotel na, hanggang sa umabot na ng 3 taon yung relasyon nila. Alam nyo, mga girls na nakikinig ngayon, kapag yung mga lalaki ay naninira ng kanilang mga girlfriend sa harapan ninyo o ng kanilang mga asawa, naku, red flag yan, tumakbo ka palayo, mga 1,000 miles away, ganon. Kasi ginagamit niya lang yan para makuha ang loob mo, para maawa ka kunwari, para magustuhan mo siya, para ang isipin mo masama ang asawa niya, tapos ikaw, gagawin mo naman yung mga bagay na opposite na ginagawa ng asawa niya. Kunwari, sasabihin ng lalaki na, yung asawa ko, bungangera. So ikaw naman, ikaw itong understanding, hindi ka magbubunganga. Dahil 'di ba? Bungangera yung asawa niya, kaya hindi na niya gusto. So ayaw mo na hindi kanya magustuhan. Pero kapag naghiwalay na silang dalawa at kapag naging kayo na talaga, ikaw na naman ngayon ang magbubunganga dahil hindi yan magbabago. Sana nga talaga nagbago na itong si JP, kawawa naman itong si Irene. Ewan ko kung wala ba talaga siyang ka-idea sa ginagawang kalokohan ng lalaki niya. Nako kayo boys, di porket gwapo kayo, hindi porket malaki ang sa inyo, o magaling kayo, magloloko na kayo. Nako naman, talaga Sana lahat ng mga manloloko, matusok ng karayom ngayon. Charot. Joke lang. Anyways, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ng napakahabang kwento. Pero worth it naman, Oo, umabot tayo ng 3 parts. Maraming salamat kung andito ka pa rin at pinapanood ang 3rd part ng story na to. At tapos na po ang story ni Shane. At kung meron kayong mga komentaryo, mga suggestion, o kung may masasabi kayo, please be gentle with your words. Baba lamang po. Mag-comment kayo at syempre huwag kalimutan na mag-subscribe nitong ating channel, mag-share nitong video, mag-like, mag-click ng notification bell kung nakapag-subscribe na, at huwag kakalimutan na kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay, tinatanggap po natin yan dito sa ating channel. All you have to do is to make your story and email that to mamamia cdo0317@gmail.com. Again, that's mamamia, mamamia, cdo
0317@gmail.com. Meron din tayong mga iba pang mga social media accounts. Meron tayong TikTok, meron tayong Threads, meron tayong Instagram at Facebook. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Paki-follow na lang din po. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Let's enjoy the rest of the day. Let's enjoy life and let's be happy nang walang tinatapakang ibang tao. Pwede ba yon? Maraming salamat po.